Na-extend ng Arellano University Lady Chiefs ang NCAA Women's Volleyball Finals matapos na lang ma-dominate ang erstwhile unbeaten na San Sebastian Lady Stags in 3 sets sa Game 1. Bagamat hawak pa rin ang Stags ang thrice-to-beat edge, hindi maiwasang isipin ng ilang eksperto na baka maulit na naman ang collapse nila last year. Kung kunin natin ang analysis ni CSB Lady Blazers coach Maki Carino sa nangyari sa Game 1 ng Finals, at kasama natin si Coach Maki sa ating linya ng telepono. Coach Maki, good evening. Good evening. Alright, Coach. Nagulat ba kayo? Napakamot ba kayo sa nangyari sa Game 1? Nakita natin na yung unbeaten team na San Sebastian went straight to the finals, biglang bumagsak, and the way they fell, they lost in 3 straight sets against Arellano na mainit din. Alam natin, 10-game winning streak. Yeah. Nakakagulat talaga kasi yung San Sebastian talagang sobrang gusto talaga nila mag-champion this year kasi si Gretchen Saltone si Sir last year. Right. So talagang yung, if I remember nung napanood ko si Gretchen sa one of her interview dyan sa Score, gusto niya talaga makuha yung championship. So nagulat ako nung natalo sila ng Game 1. Well, let's break it down, Coach. No? They lost in 3 sets, 25-18, 25-20, and 25-16. At sabi nga ng mga analysts na nagsulat about this game, it actually looked worse than what the score said. Na parang nothing seemed to go right para sa San Sebastian, yung kanilang depensa, even yung kanilang scoring. Gretchen nga scored 15 points, pero she had to take 45 attempts just to get those 15 points. Ganun din ba yung pananaw ninyo na yung score lang yun, well, obviously 3 sets to none is already bad, pero was it worse than it actually looked? Yeah, siguro kasi pangit din kasi yung nangyari sa San Sebastian because nag-rest sila ng mahaba. Yung pahinga. Itong Arellano kasi nag-game kami for 'di ba, para sa kalabanin ng Baste. Correct. Yun, medyo naging disadvantage sa side ng San Sebastian because sobrang mahaba yung rest nila. Compared doon sa Arellano. And then yung lahat na nakalaban namin ng Arellano, sobra talagang malakas sila. I'm not saying na hindi malakas yung San Sebastian. Right. Malakas din sila. Pero sa tingin ko lang talaga, mas nakalamang lang dun sa Game 1 yung Arellano because kagagaling lang nila dun sa panalo namin via 5 sets. So yung momentum and at the same time yung ganda ng ginawa nila, nadala nila against San Sebastian. Right. Well, Coach, ilang beses na natin nakikita nangyari ito sa UAAP and sa NCAA na yun na nga, yung may thrice-beat advantage, nag-sweep, pero masyado matagal yung pahinga, nagiging issue. Alright, maliban sa mga pinagkulang naman ng San Sebastian, ano naman yung magandang nagawa ng Arellano, Coach? How big is this? Getting Game 1 and getting Game 1 this way. Na you sweep them, you dominate them, and now you're down to a best of 3. Sa tingin ko yung game namin ng semifinal, sobrang buhos talaga ang yung Arellano doon. Nakita kasi nung Arellano yung kung paano yung downside nila and then yung talagang magandang laro nila. So nagkaroon sila ng magandang adjustment. So yung pagdating doon sa laban nila against San Sebastian, sobra na yung pag-adjust ng team niya at alam na niya kung ano yung gagawin. Yung pagbalasa niya ng mga players niya, paano yung ganitong rotation, alam na niya kung ano yung gagawin niya. Compared sa San Sebastian, kasi nanood lang yan. Hinintay lang kung sino yung mananalo sa amin dalawa ng Arellano. So parang yun na yung pinakapangit na nangyari sa kanila. Right. May nagsabi din na medyo butas talaga yung gitna, medyo absent daw yung regular game nila Villegas in Santa Rita. Do you expect Arellano to try and attack that weakness again, or kahit pa paano makakabawi naman tong dalawang to? Yeah, makakabawi yan, I'm sure. Siguro mahirap din talaga kasi sa team ang nagdedepende ka lang sa isang tao. Of course, volleyball is a team event. So kailangan magtrabaho yung 6 na nasa loob. Right. Para manalo yung isang team. Siguro maganda na rin siguro yung nangyari sa Sebastian na natalo sila against Arellano kasi at least nakita na nila kung ano yung difference nung ginawa nila nung Game 1 para magkaroon sila ng magandang adjustment on Game 2. Right. Well, speaking yung pinakamaganda. Correct. And speaking of adjustments, si Coach Roger naman, alam natin kung gaano ka-experience sa itong mamang to sa napakadaming giyera niya sa sport ng volleyball. How do you expect him to lead this team and make the adjustments, I guess probably more mentally, no, para sa Game 2? Yeah, sanay na siya sa ganyan laban. Alam niya na kung ano yung gagawin niya. Siguro tamang motivation lang yung gagawin niya sa mga players. Kasi ganyan naman ang mga bata eh.
pag nagkakamali, kailangan you have to motivate them para mag-push sa susunod na laban, and then mapag-aralan kung ano yung mga mali. Siguro yun yung sa tingin kong gagawin ni Coach Roger, and then sana inasayin sila dyan. Alright, well Coach Maki, ang isang sigurado kung sino panalo dito, tayo mga fans, dahil we're gonna be treated to a great finals for sure after the way that Arellano started this out. Coach Maki Carino ng CSB, maraming salamat and we'll see you again soon. Thank you. Thank you. Thanks, Coach. Hi guys, keep watching The Score for the latest sports updates, and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.